Mga katambay, mga kabayan, kamusta po lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong gaganapin po. Talagang malapit na raw po na idiin nila sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Ito pong mga grupo ng mga salot sa ating bansa. Ito po, meron daw pong bilang yung maikilahok daw po na mahigit 300 o mahigit 300 na bilang ng war on pulburon ng dating Pangulong Duterte. Ito po ba may katotohanan, mga kabayan? Sino po ba talaga ang salot ng ating bansa sa mahigit 50 taon na? Sa mahigit 50 taon. At sino po ba talaga ang nagbiktima o nambiktima ng daan-daan libo sa ating mga kababayan, kasama ang ating mga kababayan katutubo at mga militar? Sino po ba? Ang dating Pangulong Duterte po ba na inayos ang ating lipunan at binigyan ng proteksyon ng ating mga anak at pati tayo mismo sa bisyo ng pulburon at sa mga kriminal? Painggan po natin ang pinagmamalaki po ng balita ayon po rito sa sinasabi nila magdidiin o maikiisa sa gaganapin po na isasalang daw po ito o sinasabing mga testigo nila. Pakinggan po natin ang balita. Bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sa Setyembre, marami nang nag-apply sa Criminal Court Registry para kilalanin na biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Liza Bonzo. Mahigit 300 na ang nag-apply sa International Criminal Court Registry para kilalanin na biktima sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na basihan sa hinaharap na kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Kasama kasi sa proseso ng pagdinig ang pakikibahagi ng mga biktima. Ayon pa sa registry, nakikipag-ugnayan na ang Victims Participation and Reparation Section para ipaalam at tulungan ang mga biktima, lalo na yung mga dati nang nakibahagi sa mga court proceeding. Kahit sa September 23 pa ang schedule ng confirmation of charges hearing ni FBRRD. Panawagan ng Rise Up for Life and for Rights, isang alyansa para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng Duterte administration, umpisahan na ang trial. Matapos mag-file ang defense lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na i-renew ang request for interim release ng dating presidente noong Lunes. Ang 8-page copy ng dokumento na isinapubliko ng ICC ay heavily redacted o matinding binura o tinakpan ng impormasyon sa dokumento. Kabilang dito ang bansa na minumungkahi nilang pagdalhan kay Duterte. Ang tanging makikita lang ay ang continuous willingness nito to cooperate sa korte kung maaaprubahan ang request. At anumang Yan po mga tambay, talagang hindi nila papayagan na mabigyan po na interim release ang dating Pangulong Duterte at pipilitin po nila na ito ay sampahan at sinasabing napakarami nilang mga testigo daw na isasampa o sinasabing ipipresenta sa ICC, mga katambay. Mahigit 300, mga bayan. Totoo po ba yun, mga bayan? Yung po ba may katotohanan? Sino po ba ang nagsampa ng mga kaso? Hindi po ba mga salot ng lipunan sa ating bayan? Karamihan po ay makakaliwa Ano po ba ang history ng ating bansa? Sino po ba talaga ang mga salot ng ating bansa sa mahigit 50 taon, mga kababayan, mga katambay? Ang dating Pangulong Duterte po ba na karamihan po ang sinasabi po natin paglilinis ng ginawa ni dating Pangulong Duterte ay puro po salot. Karamihan po o napakaraming porsyento po ay salot ng lipunan. Dahil ginusto po nilang maging masama at ginusto po nilang magbenta at tangkilikin ang bisyong pulburon. At ito ay napakinabangan po ito ng daan-daang milyong Pilipino na maging mapayapa ng 6 na taon ng ating bansa na hindi po tayo namumuhay sa takot. Hindi po ba? Balik tanaw po natin ang history po ng ating bansa. Kung sino po ang pinakamarami na natsugi na sinasabing EJK sa ating bansa. Unahin po natin ito.
yung panahon po nila, mga tambay. Ito po, unahin po natin itong isa. I-set up ko lang po, mga kabayan. Ito po. Set up ko lang po. Ito po yung isa. Ibalik tanaw lang po natin kung sino po ang tunay na mga salot at kung sino po dapat talaga ang nahandon sa ICC. Hindi po ang dating Pangulong Duterte. Nangailangan pa ng dagdag na panahon ang Human Rights Victims Claims Board upang pag-aralan ang aplikasyon ng mga biktima sa paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng martial law. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sumasailalim ngayon sa evaluation ang mahigit sa 75,000 aplikante sa Human Rights Victims Claims Board na gustong makakuha ng kompensasyon at pagkilala bilang mga biktima ng martial law. Ayon sa chairperson ng Claims Board na si Lina Sarmiento, isinusulong nila ngayon sa Kongreso ang pagpapalawig sa kanilang termino upang mabigyan pa ng kaukulang panahon ang evaluation sa mga aplikante. Ayon kay Sarmiento, nang ipasa ang batas ay nasa 20,000 lamang ang tinatayan nilang mag-a-apply, subalit ngayon ay lumobo na ito sa halos 300%, kaya humihiling pa sila ng extension na 1 taon. Ayon kay Sarmiento, nasa 10,000 pa lamang ang kanilang nasasalang application na ang karamihan ay kulang pa ng dokumentong magpapatunay na mga biktima sila ng paglabag sa karapatang pantao. Kami ay patuloy na naghahanap ng mga ebidensya kahit wala doon sa kanilang ibinigay. Hinahanap namin doon sa mga sinabit ng iba at kung wala doon, patuloy namin ipinapahanap sa aming mga sekretariat. At dahil dito, napakabigat para sa amin na tapusin yung aming gawain sa loob lamang ng 2 taon. Ayon naman kay CHR Chairperson Chito Gascon, nasa 150,000 hanggang 250,000 ang tinatayang biktima ng martial law, subalit hindi lahat ay nakapunta sa Claims Board. Bukod anya sa financial at non-monetary benefits, ay dapat ding maitala sa kasaysayan ang totoong nangyari noong martial law. There must be an official recording of what actually happened during martial law. Nakita niyo po natin, mga tambay, ayon po sa kanilang investigasyon, noong panahon po ni Gascon, ay hindi po bababa sa 250,000 ang biktima po nito noong panahon po nila. Tapos ngayon, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, 300 ay gigil po sila na titistiguro po. 300 mahigit. Kahit sabihin mo 1,000, ikumpara mo sa 200, mga kabayan. Ikumpara mo sa 200,000, ha? Bino mo 200,000. Ganong katindi ang naging biktima po ng martial law, mga kababayan. Ayon po kay Gascon. Pero dito kay dating Pangulong Duterte, yung sinasabi nila mahigit 30,000, na wala naman po silang maipakita. Hirap na hirap. Ito nga pong 300 na sinasabi nila ay hirap na hirap dahil kailangan pa nilang patunayan. Hindi po ba? Ito pa po. Hindi lang naman po yan eh. Babalik tanaw po natin yung mga numero kung gaano kalalaki ang numero na natsugi na EJK sa panahon nila. Mga kabayan, ito pa po. Tingnan po natin. Ganito po katitindi ang numero, ha. Kailangan po natin ibalik tanaw, mga kabayan, kung gaano po sila katitindi. Magandang umaga! For the years, if I may read, for the years 2001 to 2009, under the Arroyo administration, 91,762 killings were reported, or an average of 10.196 killings per year, 850 killings per month, or 28 killings per day. On the other hand, for the years 2010 to 2016, under the Aquino administration, there were 85,878 recorded killings with an average of 14,313 killings per year, 1,193 killings per month, or 40 killings per day. You were the Justice Secretary during the Aquino administration. Why did you not investigate these killings? All right. May I start by saying that on the matter of EJKs in general, especially with respect to the killings of activists, I did recommend, and it was adopted. There was this
Administrative Order Number 35, creating an interagency committee to look into the various drug killings. Senator De Lima, but I would like to put it on record that the resource person, the former senator, did not answer directly my question, Mr. Chair. And I might be mistaken of defending the former president. I am not defending the former president. In fact, if it is his turn to answer questions, I will ask questions also. Darating po tayo. So, nakita niyo po mga tambay, ayaw pong sagutin direkta ni De Lima yung question po na napakarami pong natsugi ng EJK sa panahon nila. Sa panahon po ni dating Pangulong Gloria Arroyo ay mahigit 90,000. Dahil nanungkulan po ng hindi bababa sa 10 taon. Mas matagal po nanungkulan si dating Pangulong Gloria Arroyo. Kasi po, di ba, naging na-take over niya po. Nag-take over po siya ron sa natitirang year ni ERAP dahil nga po ito ay, di po ba, natanggal sa pagiging Pangulo at siya na po ang pumalit. Tapos, nanalo pa siya nung halalan ng 6 years. Kaya po kulang 10 taon po o mahigit 10 taon po siyang nanungkulan. At mahigit 90,000 po ang natsugi nung panahon po ni Gloria. At nung panahon po ni Pinoy, mahigit 80,000 po ang EJK. Mahigit 80,000. Hindi bababa sa 85,000. Ang DOJ Secretary po, yung nagpupumilit na ipatapon o naipatapon na nila ang grupo nila sa ICC ang dating Pangulong Duterte at pilit pa rin ini-impeach ang Vice President. Nakita nyo po kawawalang hiya at kadidemonyo ng mga taong ito umano. Sila po ang tunay na mga salot ng lipunan umano sa ating bansa. Pero pagka yung sa kanila, sa panahon nila maraming na tsugi na EJK, tahimik po sila. Karamihan po na biktima ng EJK ay mga normal na tao. Mga biktima po ng makakaliwa. Mga biktima ng mga kriminal. Mga biktima ng mga adiktos noong panahon nila. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, puro po salot ng lipunan. Majority. Salot ng lipunan. Mga kabayan. Dahil ginusto nilang maging masama. Pinoprotektahan ni dating Pangulong Duterte ang katulad nating mga Pilipino na normal at sumusunod sa batas at hindi natin pinapasok ang masamang bisyo. Hindi po ba? At ito pa po ang mga salot po ng lipunan na mahigit 50 years po, mahigit 50 years na nagpapahirap sa ating bansa. Ibalik tanaw po natin. Ito po ang kwento ng isang miyembro po ng CPP-NPA-NDF na si Ka Eric, mga tambay. Ibalik tanaw po natin si Ka Eric. This is News in 3, 2, 1. CPP-NPA-NDF walang naidulot na maganda sa bayan ayon sa isang grupo ng mga dating rebelde. Kinundina ng grupo ng mga returning rebel o dating mga rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan ang pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ng New People's Army. Ayon kay Ka Eric Siriz, National Coordinator ng Sentrong Alyansa ng mga Mamamayan para sa Bayan o Sambayanan at Research Consultant ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, walang magandang naidulot ang CPP-NPA-NDF, kundi pagkawasak at pagkapariwara ng mga kabataang Pilipino. Malinaw po na walang naidulot ang grupong ito kung hindi pagkawasak at pagkapariwara ng mga kabataang Pilipino at pagkawasak ng ating pamilya at mga komunidad at ng buong bayan natin. Sa loob po ng 52 taong pag-iral ng New People's Army sa kumpas at pamumuno ng Communist Party kasabwat ang NDF at ang kanilang mga above ground open operators, malinaw na ang idinulot nito sa buong sambayanang Pilipino ay ang pagkalugmok natin na hindi tayo makabuelo para umunlad ng lubusan ng ating lipunan at makamit ang kapayapaan at kaunlaran ng ating mamamayan. Ayon pa kay Ka Eric, sa loob ng 52 taon, mahigit kumulang 50,000 ang namatay dahil sa terorismo at madugong karasang dulot ng mga aktibidad ng CPP-NPA-NDF.
Every year, halos 200 sundalo at pulis ang namamatay at tuloy-tuloy na nawawalan at nauulila ng ama ang maraming mga pamilyang Pilipino dahil sa walang katuturang karahasan ng CPP, NPA, NDF. Mga pagpatay sa mga katutubo na mga lider ng mga tribo at komunidad doon sa Mindanao na tumututol sa kanila, pagre-recruit sa kabataan at pagkalugmok sa ating mga negosyo dahil sa panununog, pangbobomba at terorismo. Patuloy na tumutok sa TV ko to, your daily source of news on the move. Nakita nyo mga tambay kung sino po ang mga salot ng lipunan, salot ng ating bansa. Si dating Pangulong Duterte po ba ang dapat maparusahan at dapat na dalhin sa ICC? Mga tambay, hindi po ba ang dating Pangulong Duterte ay talagang puwersahan lang po nilang kinidnap umano dahil sa pangsariling interes ng iilan, lalong-lalo po yung ayaw ng mawala sa kapangyarihan. Pero pag pinag-aralan po natin sa mahabang panahon, mahigit 50 years, mga kabayan, ang tunay na salot at mga demonyo at mga walangya umano ng lipunan ay malalaman po natin kung sino po talaga, kung sino-sino sila. Marami po nagpapatotoo. Isa na po dyan si Ka Eric, mga tambay, at marami pa. Pati po mismo ang ibang senador. Binuko na po mismo ng senador ang talagang numero kung sino po ang salot at mga demonyo na talagang wala pong puso at walang konsensya at walang kaluluwa doon po sa napakaraming biktima nung panahon nila. Panahon po ni Gloria, panahon po ni Pinoy na meron DOJ Secretary na napakagaling at nakulong pa dahil po sa kasong pulburon. Naabsuelto lang po dahil pumasok na po ang binagoongang Pilipinas. Naabsuelto na po yata siya. Ganon po katindi ang pagiging sabwatan yata nila umano. Nakita niyo po, pati po ang dating CHR, mga tamay na si Gascon, pinatunayan din po ang tunay pong mga salot at mga demonyo umano sa ating lipunan. Ang napakarami pong natsugi at pinatay ang EJK. Di po ba? Mahigit 200,000 daw po kung susuriin pa nilang lahat ang biktima ng martial law sa panahon po ng magulang ng Pangulo ngayon na nagpatapon at nagpakidnap umano sa dating Pangulong Duterte para akusahan at tamnan ng sinasabing war on pulburons at pasamain ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po, gigil na gigil itong mga tao na ito, itong grupo na ito na sinasabing napakarami raw po na biktima na makikilahok sa kanila ay mahigit 300 daw po. Mahigit 300 ang sinasabing titistigo kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Unbelievable. Laking-laki na sila sa 300 itong mga demonyo na ito umano. Samantalang sa panahon nila, doon sa matandang Marcos, mahigit 200,000 ang biktima. Wala silang yaw-yaw. At dito po sa panahon ni Gloria at panahon ni Pinoy ay hindi bababa sa 90,000. 90,000 pataas. At sa panahon ni Pinoy, DOJ Secretary si De Lima ay hindi bababa sa 85,000. 85,000 na tsugi. Pero wala pong say dito. At wala man lang kayaw-yaw ang mga demonyo na mga media na bayaran umano. Wala silang yaw-yaw dyan. Hindi nila kinukundina yan. At walang kumukundina riyan na grupo ng mga kaliwa. At mismo, itong si De Lima ay hindi niya kinukundina yan. Dahil kasama rin siya dyan sa napakaraming natsugi sa panahon nila. Nakita niyo po? At ang karamihan na sinasabi rin ni Ka Eric, nagpapatotoo, ang mga chinugi po ng mga grupong makakaliwa, hindi po bababa sa 200.
Di ba? 200 ang tinutugi nila every month, mga tambay. Ganon po katindi. Nakita nyo po, hindi lang po 50,000 ang nachuchugi niyan. Mahigit pa dahil nagpapatuloy pa sila hanggang ngayon ang kanila pong grupo, itong makakaliwa. Nakita nyo po kawawalang hiya itong mga demonyo na ito. Umano, sila yung napakaraming chinugi. Normal na tao, mga kababayan nating mga katutubo, mga kabataang mga anak natin na kinukuha nila sa mga eskwelahan. Di ba? Ginagawa nila enforcement. Hindi po ba? Dinadala sa bundok. Dinadala sa kalsada para magyayaw-yaw at maghihiyaw doon. Di po ba? At pagka minalas-malas na chuchugi ang ating mga anak. Ganito po kadidemonyo itong mga ito. At pati po ang ating mga kababayang mga bayani. Di ba? Noong mga panahon nila nakasilay kasikatan at kalakasan. Napakarami nating mga kasundaluhan at kapulisan na nachuchugi nila. Ganyan po kawawalang hiya at kadidemonyo itong mga grupo na ito, umano. Ngayon, ibibintang nila lahat na napakasamang tao at presidente, si dating Pangulong Duterte, na talagang napakarami raw pong biktima ng war on pulburon ng dating Pangulong Duterte. Ipinagmamalaki pa na 300 mahigit o 300 katao ang makikilahok. Samantala yung kanila recorded kung how many 100 of thousand, libo-libo. Samantalang dito kay dating Pangulong Duterte, yung sinasabi lang 30,000, 30,000 na hindi naman nila mapatunayan dahil ito'y gawa-gawa lang ng mga bayaran at mukhang pera ng mga media sa ating bansa. Hindi naman lahat, yung mga mukhang pera lang, lalong-lalo yung mga istasyon na pag-aari ng mga oligarkiya, umano, na nagkaroon po ng problema at may problema pong malaki sa gobyerno. Lalong-lalo yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis at napakarami pong mga anomalya na pinaggagawa sa ating bansa ay hindi po magugustuhan yan ang pamilya Duterte. At lalong-lalo po ang mga magnanakaw na mga politiko. Never magustuhan po yan ang mga Duterte. At syempre po, paano po magugustuhan ng mga salot at mga demonyo sa lipunan, lalong-lalo makakaliwa. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay napakarami na pong numero o porsyento ang nabawas sa kanila. Kaya nga lang po, hindi lang po nagtuloy-tuloy ang napakagandang programa ni dating Pangulong Duterte dahil nagkaroon po tayo ng presidente na weak at may bisyo pa yatang pulburon at coke. Kaya po, at nakita rin po natin, mukhang nakipag-alyansa rin po yata ang ating gobyerno sa panahon ngayon sa makakaliwa. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po nagkandaleche-leche ang ating bansa at nagkawala-walang hiya at nagkademo-demonyo po ang ating pong lipunan umano dahil sa nangyayari po ngayon na sila po ay nagsama-sama ang napakarami at silang mga salot sa ating bansa. Kaya po ang tanong nga po ni Kamanong sino po ba mga kababayan, mga katambay, ang totoong salot at mga demonyo na mahigit 50 taon hanggang ngayon patuloy na namamayagpag po ang mga salot at mga demonyo sa ating lipunan? Umano. Sino po, mga kababayan? Ang dating Pangulong Duterte po ba? O itong mga binalik tanaw natin na numero na isang damukal, daan-daan libo, mga kababayan? Ganyan po katindi magsinungaling. Ganyan po magsinungaling ang karamihang media o mainstream media sa ating bansa. Tinututukan lang nila at pinasasama lang nila ang pamilya Duterte, pero ang totoo pong napakasama at ginawang ubod ng sama ang ating bansa at napakaraming biniktimang mga Pilipino sa ating bansa ay sila na ayaw naman po itong kalkalin at ipahatid o ipahayag ng mainstream media sa ating mga Pilipino. Tinatabunan na po nila ang issue. Pinagtatakpan na po nila at ayaw na po nila itong ibalita dahil nga po meron po silang kanya-kanyang agenda. Hindi po ba? Ganyan po katindi po sila. Paano po sasabihin natin ang ating bansa ay magkakaroon ng kapayapaan?
Kailan magkakaroon ng kapayapaan ng ating bansa at titino kung ang pinoprotektahan ng pamahalaan at pinoprotektahan ng mainstream media itong masasama at mga salot at mga demonyo sa ating bansa, sa ating lipunan umano. Sige nga. Yung may paninindigan, di ba? May prinsipyo at may pagmamahal sa bansa at gustong iayos ang ating bansa at wakasan na ang mga salot at mga demonyo sa ating bansa, lalo-lalo sa ating gobyerno. Siya pang pinatapon, kinidnap at ipinakulong na parang hayop na walang due process na nakuha. Ganyan po katitindi, kawawalang hiya at kadidemonyo ng mga tao na yan. Umano, mga kababayan. Kaya nga po ang tanong natin, ipinagmamalaki pa kasama ang mainstream media na talagang kala mo kaysa masamang tao ni dating Pangulong Duterte. Kala mo na siya na yung pinakamasamang taong nilalang sa Pilipinas bilang leader ng bansa. Parang siya na yung pinakamasamang leader. Samantalang pinurotektahan niya ang mabubuting tao, ang ating mga anak, tayong mga magulang, ang ating mga magulang, mga ina, at ang ating mga kamag-anak. Di ba? Ang milyon-milyong Pilipino. Milyong-milyong Pilipino ang sinuportahan nitong bisyo na ito na pulburon. Kasama po ang mga mamamatay tao. Di po ba? Mga makakaliwa, mga terorista. Ilan lang sila. Samantala ay nabigyan ng proteksyon ng 6 na taon, 100 milyon sa buong bansa. Kasama pa ang mga kababayan nating OFW na naiwan ng pamilya sa ating bansa na nabigyan ng proteksyon. Hindi po ba? Nagkaroon po sila ng kahit papaano. Hindi na po sila nag-iisip ng masama na merong mangyari sa kanilang mga anak dahil sila'y nagtatrabaho at nagpapakahirap bilang OFW. Hindi po ba? 6 na taon na protektahan ng mga anak din nila, mga mahal nila sa buhay habang nagtatrabaho sila sa labas ng bansa. Hindi po ba? Naging mapayapa ngayon. Yung nagbigay ng 6 na taon na proteksyon sa mga matitino na katulad nating Pilipino, siya pa ngayong ginigipit at pilit pinasasama. Hindi po ba mga demonyo at mga hayop itong mga tao na ito, umano, mga kababayan? Sige nga. Ganyan po katindi. Dahil nga po, meron po silang sariling interes. Nagpakasama na po sila, lalo-lalo sa kapangyarihan at pera. At syempre po, wala pong ginodiyos ang mga makakaliwa. Numero 1 po yun. Kaya po, masasabi po natin na talagang mga hayop at mga demonyo umano yung mga tao na yan. Dahil wala naman pong ginodiyos eh. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po, nakita nyo po yung ginawa pong sabwatan. Grabe po ang ginawang sabwatan. Nakipagsabwatan. Umano ang gobyerno natin para lang dito po sa kanilang pangsariling interes politikal. Hindi po ba? Dahil alam nila sa mga sarili nila na hindi nila kayang talunin. Lalong-lalo po sa halalan, sa malinis na halalan, ang pamilya Duterte. Kaya ang solusyon nila, pabagsakin na lang kahit sa masamang pamamaraan. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang Vice President. Inuubusan at ginagamitan ng pera ng bayan, umano, para lang po talaga mapabagsak lang nila. Pero nagsasaysay po ang panahon at binibigay po ng may kapangyarihan. Ipinakikita po sa ating daan-daang milyong Pilipino kung anong klase silang politiko, kung anong klase silang lingkod bayan, kung anong klase silang maglingkod sa atin. Hindi po ba pinakikita sa atin ng may kapal? Ano po ang pinakita sa atin? Ang napakarami po nilang itinatago na nabunyag ng korupsyon. 3 taong korupsyon. Flood control pa lang. Wala pa yung iba. At 3 taong pamumulitika. Hindi po ba dinala tayo sa korupsyon, pamumulitika, binaon tayo sa utang, walang ekonomiya na malaki, bagsak ang ating ekonomiya at walang pumapasok na malalaking investment o investor sa ating bansa. At pati ang ating reserve gold, pinakailaman pa yata nila. Di po ba? Pati po ang miyembro, tayong mga Pilipino na miyembro ng PhilHealth, pinakailaman pa rin yata nila umano ang ating kaperahan. Ganyan po sila kadudupang
kasuswapang sa pera ng kabangyaman ng mga Pilipino, taxpayer. Hindi po ba? Ngayon, sino po mga kababayan? Sino po ang salot? Sino po ang dapat nasa dahig? Sino po dapat ang nililitis nitong walang kakwenta-kwentang umano na grupo na nahandun po sa Netherlands? Sino po ang dapat nahandun? Ang dating Pangulong Duterte po ba? O itong mga grupo na binalik tanaw natin kung gaano kararami magmula nung panahon nila na sila ang nanunungkulan, magmula sa matandang Marcos, sa panahon ni Gloria, sa panahon ni Pinoy, panahon ng DOJ Secretary, at itong mga makakaliwang grupo na mahigit 50 taon na perwisyo. At talagang ang grupo na ito ay hindi po nagbigay ito ni katiting na ginhawa at magandang ehemplo. Wala pong binigay na magandang ehemplo sa atin yan. Mga tao na yan. Mga balat kayo yan. Nakapagtataka nga lang po mga tambay, dumami ng dumami yan At nakapasok na nakapasok sa gobyerno. At tayo pa mismo ang nagbibigay ng pera para sila'y lumakas. Sa ating pa kumukuha yan. Mga kabayan, sa ating mga buwis. Hindi po ba? Muli po mga tambay, sinagot lang po natin ang pinagmamalaki po ng grupo po na nagpapabagsak po at nagdidiin sa EJK kay dating Pangulong Duterte na nahandun po sa ICC. Ibinalik tanaw lang po natin kung sino po ba talaga ang tunay na mga demonyo at salot sa napakatagal na panahon, mahigit 50 years sa ating bansa. Ang dating Pangulong Duterte po ba? O sila na nagpapabagsak sa dating Pangulong Duterte? Maraming salamat po mga tambay sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo mga kabayan. Ganon din po sa mga nagsusubscribe. Like, share, and comment. Maraming salamat po. At sa mga magsusubscribe pa po sa inyong lingkod, maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, thank you po sa nagbibigay po ng pangkape. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, si Dorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo po mga pakape at may kasama pang panggatas mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po, ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, samahan nyo po ako mga tambay, magkaisa po tayo sa ating po mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na mailayo po sila sa kapahamakan o mailayo siya sa kapahamakan. At ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte na makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo rin po siya sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At tayo rin po ay magdasal at manalangin mga kababayan na tayo po ay maingatan. Ang ating pong sambahayanan ay maingatan po. At mag-ingat po tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.